Ano po yung isa sa mga gusto niyong baguhin sa kasaysayan po natin? Gusto kong ituwid ang kasaysayan na yung si Ninoy hindi hero. Kasi kaya tayo nagkakaroon ng maling desisyon politically is because pinagpaniwala natin ng mga tao na hero si Ninoy. Yan ay isang malaking kasinungalingan at kabalbalan. Sapagkat unang-una, siya ang nag-facilitate ng meeting between Joe Masison and Bernabé Boscaino para ma-form yung New People's Army. At napakalaking damage na nagawa ng sa bansa natin, yung rebellion ng NPA na yan. Pangalawa, si Ninoy, siya lang ang tanging wala doon sa Plaza Miranda bombing, no? Sa Plaza Miranda meeting de avance. Nung time na yon, siya pa naman ang Secretary General ng Liberal Party at siya ang pinakasikat na kandidato ng Liberal. Bakit na siya, tanging kaisa-isa lang na siya ang absent doon sa Plaza Miranda meeting de avance noong 1972, di ba? Ngayon, bakit nung pag-upo ni Cory, pinakawalan na ganyan si Joma at saka si Boscaino? Nais niyo daw tanggalin pa sa 500 peso bill si Cory at hindi si naman Ninoy. naging presidente si Ninoy. Bakit ilalagay ang mukha niya ron? Oo. At saka, kagaya na lang ng Jabida Massacre na inimbento niya, no? Dapat sana ang Pilipinas ang nakikinabang dito sa yaman ng Sabah dahil talaga naman sa atin yan, historically. Sa atin, dapat tayo nakikinabang sa langisan, sa mga natural resources niyan. Anong ginawa ni Ninoy? Nung plinano ni Presidente Marcos na bawiin ang Sabah at mag-establish doon ng government, ng sovereignty, anong ginawa ni Ninoy? Nagpa-imbento siya kay Teddy Boy Locsin Jr. ng isang kwento tungkol sa Jabida Massacre. So, hindi po totoo yung Jabida Massacre? Hindi totoo. Mismo si Teddy Boy Locsin Jr. nung nagsulat. Pero meron pong survivor doon sa massacre na yun, si mga Jibin gawa-gawa lang Anula. Ako kwento po, lang yun. na-interview ko mismo yung taong yun. Malalaman, masasabi mo bang totoo yun dahil na-interview mo? Mismo si Teddy Boy Locsin na sumulat sa Philippine Free Press nung kwento na yon, inamin niya sa kanyang radio program na pinagawa lang ni Ninoy sa kanya yung kwento na yun para lang masawata yung plano ni Presidente Marcos na wag matuloy yung pagsakop sa Sabah. Okay. Mismo si Teddy Boy Locsin. Okay. Wala po dito si... Inamin niya yan sa radio program niya. Okay. So, isa po yan sa mga ipapanukala ninyo? Yes, oo. Natanggalin? Kagaya na lang nung Rizal Memorial Stadium. Bakit pinalitan ng Ninoy Aquino Memorial Stadium yan? Sino naman si Ninoy? Kumpara mo kay Rizal. Masyadong nilalaso ng isip ng mga tao sa pagiging fake hero ni Ninoy. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng maling desisyon sa politika. Bakit tayo meron DAP, mga PDAP, meron yung lack of infrastructure, lack of moral structure ngayon sa gobyerno. So, ang lahat po ng nangyayari ngayon ay dahil sa... Nag-elect tayo ng isang incompetent na president. And the only qualification that he has is that he is the stand of Ninoy in Cory. Wala na ibang qualification na tingin ng mga tao. Na para sa inyo po ay isang malaking kasinungalingan yan. Hindi dapat tawaging hero si Ninoy. Okay. Yung mga qualified, tumakbo sapagkat reklamo tayo ng reklamo na hindi magagaling yung mga politiko natin, hindi magaling yung mga leader natin, kulang sa eksperyensya, kulang sa talino. Ang problema naman kasi, yung naman mga talagang qualified, ayaw naman tumakbo. Nakatingin lang. Pag may nangyari masama, magreklamo. So I want to set that trend. I want to set a new culture of politics, of a mature politics, na yung mga qualified, tumakbo naman, and I want them to be encouraged. So kahit ako ay hindi sikat, at ako ay hindi mayaman, at wala akong pondo na magagamit dito sa eleksyon nito, umaasa lamang ako dun sa mga tao na talagang nag-iisip na rin ng pagbabago. At ang aking pangalawang adhikain dito ay gusto kong ilagay sa tamang role ang Senate. Na ang Senate talaga is lawmaking, no? Legislation. Ang nangyari itong past few years, ang ginawa lang ng Senate, puro investigasyon. Naging hindi nila role yan. Kagaya nga lang itong ginawa nila kay Vice President Binay, hindi sa kinakampihan ko siya. Kaya lang, hindi nararapat na mag-iimbestiga ng mga committee ng ganyan. Kagaya ng committee ni Grace po. Tapos, mag-i-issue sila ng resolution na recommending the filing of criminal charges. Ano kinalaman nila dyan? Hindi naman sila mga abogado.
Kahit pa ba kung ano-ano pang salita ang gawin nila dyan sa Senate hearings na yan, iba siyempre ang investigasyon kapag yan ay ginawa ng prosecution department, prosecution service, o DOJ. Kasi sila yung bihasa dyan. Kasi hindi naman nila alam, no, sa ordinaryong usapan, o ordinaryong investigasyon sa committee. Hindi mo naman alam kung yung sinasabi ng tao ay admissible as evidence. Eh, kung papanoorin mo yung mga proceedings nila doon sa Senate, eh, yung mga hearsay, presumptions, na hindi, pagdating sa korte, hindi naman yun ang tinatanggap. So, ang Senate hindi dapat nagbibigay ng mga resolutions na recommending the filing of... Eh, ano ngayon ang gagawin ng ombudsman? Sasabihin nila, eh, nire-recommend ng Senate eh. Oh, pag hindi naman sila nag-file, sasabihin nila, eh, hearsay itong evidence nito, puro haka-haka ito, presumptions ito. Sasabihin nila, yung ombudsman, eh, tamad. Oh. O kaya, ayaw gawin yung kanyang duty. Eh, in the first place, mali kasi. Kung talagang merong anomalya, kung meron talagang mga krimen na ginagawa, may mga violations yan sa batas, ang dapat ng imbestiga dyan, yung prosecution service, hindi yung Senate. Ang nangyayari, ginagawa nilang circus yung Senate. Eh, siguro, palibasa, kulang sila sa utak. Kaya, ang ginagawa nila, puro publicity na lang yung kanilang ginagawa. Ngayon, pangatlong adhikain ko, ito talagang pinaka-mabigat na adhikain ko. Gusto ko sanang magkaroon ng pagbabago na ituwid yung history. Sapagkat kung hindi natin marirealize kung ano yung katotohanan, we will always commit the same mistakes over and over again. Ito bakit tayo meron DAP? Unconstitutional, winaldas yung pera, mahigit 170 billion, na hindi naman nila ma-justify o kung saan ginamit. Bakit mayroon tayong problema sa MRT? Highly technical na maintenance. Ipaubaya mo sa isang halos janitorial agency na wala namang alam sa pag-maintain. Kaya naganda, sira-sira yung mga bagon. Yung traffic, bakit nagkaganyan-ganyan? Sapagkat kasi binasura nila yung dating traffic system na binuo during the time of Bayani Fernando, kung saan lahat yan inaral. Yung pilot motion study niya, kung kailan bumibigat yung traffic sa isang lugar. Eh ngayon, sasabihin nila, inayos nila yung EDSA. Inayos nga nila yung traffic ng EDSA. Pero yung namang mga veins yan, kagaya ng Buendia, Ayala, Shaw Boulevard, Ortigas, Quezon Ave. Grabe yung traffic. Inayos mo yung nandito sa EDSA, yung nandito naman sa gilid, nandyan din yung traffic. Eh kasi hindi scientific yung approach nila. Ngayon, bakit tayo may ganyan problema? Yung DAP, unconstitutional. Yung mga nawawalang ponto. Yung napakarami. Eh kasi, we elected an incompetent president. Incompetent si Noynoy eh. Di natural. Yung lahat ng tauhan na ilalagay niya dyan, eh, niloloko-loko lang yun siya. Eh, bakit pa kasi inilik yan? Kasi, dahil dito sa maling akala, na dahil kasi anak siya ni Ninoy at anak siya ni Cory, eh, dahil sa maling akala na bayani si Ninoy at bayani si Cory, eh, inilik na siya. Yan ang malaking kalokohan, sapagkat kahit kailanman, hindi natin dapat magpaguhin ng Pilipino itong mga history na ito. Itong maling akala na hero si Ninoy. Sapagkat siya isang nagbigay ng napakalaking sigalot at isa sa mga dahilan kung bakit na ang pakunlad ng Pilipinas ay naudlot. Kaya huling-huli na tayo dito sa Asia. Silang dalawang mag-asawa, kasama na rin yung anak. Sila yung dahilan kung bakit na napaka-backward na yung development ng Pilipinas. Bakit ka mo? Take for example, si Ninoy. Si Ninoy, pina-invento niya yung Jabita Massacre. Nung malaman niya na si Marcos pala may plano na to take Pasaba by peaceful means. Magpapadala siya ng mga sundalo doon at mga armed civilians to protect the territory and exercise control and management.
and therefore exercise sovereignty over that territory. Talaga namang atin yun. Anong ginawa ni Ninoy? Nag-invento siya ng istorya. Inutusan niya yung isang staff niya at that time, si Teddy Boy Locsin ay tauhan ni Ninoy sa Senate. Inamin ni Teddy Boy Locsin, nitong bandang huli lang, siguro last year, inamin niya na doon sa radio program niya na yung Chavita Massacre ay inutusan lamang siya ni Ninoy na i-invento yung istorya niyo para hindi matuloy yung plano ni Marcos. Isipin niyo yan, dahil lang sa ayaw niyang maging successful ang administrasyon ni Marcos, yung kapakanan ng buong bansa at ng buong sambayan ng Pilipino, yun ang sinasacrifice niya. Eh kung sana natuloy yung plano ni Presidente Marcos, di sana tayo yung nakikinabang sa langis ng Sabang. Sana tayo ang nakikinabang sa natural resources nito. Pero ano nangyari? Wala. Kasi nga, dahil sa kagagawa ni Ninoy, talagang ayaw lang niya maging successful si Marcos. Pangalawang kasalanan ni Ninoy. Si Ninoy ang nag-facilitate ng meeting between Joe Masison and Bernabe Buscaino para buuin at itatag ang New People's Army. Kaya nga yan na kulong si Ninoy at nasintensyahan ng death penalty. Kasi nga, sila yung nag-umpisa ng gulo dyan sa NPA eh. Tingnan nyo na lang. Lumabas ngayon ang katotohanan na si Joma pala ang nagpabomba ng Plaza Miranda. Bakit sa kabila ng si Ninoy ang pinakasikat na kandidato sa ticket ng Liberal Party at siya ang front-runner doon sa meeting di avance? Isipin yung meeting di avance doon sa Plaza Miranda. Kahit isa-isang siya ang wala. Kasi alam niya bubombahin. Bakit nung pag-upo ni Cory, hindi pa umiinit ang upuan niya sa Malacanang? Bakit pinakawalan niya agad si Joma? Ano ang connection niyan? Dapat na yan ay siya sa atin natin para ma-correct yung history. Sapagkat hindi po pwede na sa habang panahon ay maging ignorante at mga tara ang mga Pilipino sa paniwala na yan. Dahil ang mangyayari niyan, kahit yung isang aso, damitan mo ng tao at lagyan mo ng pangalan Aquino dito, baka iboto. Dahil lang sa maling akala na ang Aquino mga hero. Sa totoo lang, silang nagpahamak sa development ng Pilipinas. Si Cory, isipin nyo pag-upo niya, binasura niya yung Bataan na nuclear power plant. Nagka-brown out, nagkandaloko-loko ang sitwasyon ng power and